Isang biglaang pagkasindak ang bumalot sa lungsod ng Santa Rosa sa Laguna matapos makatanggap ang kapulisan ng isang ulat tungkol sa kahina-hinalang aktibidad sa isang inuupahang bahay sa gitna ng isang siksikang subdibisyon. Ilang araw nang inirereklamo ng mga residente ang isang masangsang na amoy, isang halimuyak ng nabubulok na may kahalong kemikal na tila nagmumula sa nasabing tahanan. Ngunit hindi nila kailanman inakala na ang simpleng sumbong na iyon ay magbubukas sa isang madilim na operasyon na higit na mas malagim kaysa sa kanilang pinakamasamang hinala. Ang pagsalakay ay isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng madaling araw, matapos makumpirma ng kanilang intelligence team ang mga pailalim na pagkilos na nagtuturo sa isang posibleng sindikato ng human organ trafficking. Mabilis at maingat na pinalibutan ng mga pulis ang bahay, batid na maaaring maihigit sa isang salarin sa loob. Nang sapilitang buksan ang pinto, tumambad sa kanila ang isang tanawing hindi karaniwan sa isang tahanan. Sa gitna ng sala, isang ilaw na pang-opera ang nakabitin, isang mesa na gawa sa stainless steel na pang-operasyon ang nakapwesto sa gitna, at iba't ibang kagamitang medikal ang nakahanay na tila kagagamit lamang. Nang buksan ng isang opisyal ang isang malaking industrial freezer sa sulok ng kusina, biglang nagbago ang hangin sa buong silid. Naging mabigat ito, malamig at puno ng lagim. Sa loob, ilang piraso ng katawan ng tao ang maingat na nakasalansan, nasa isang kondisyon na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Bukod dito, natagpuan din ang isang listahan ng mga pangalan na pinaghihinala ang mga target ng sindikato, kasama ang mga tala ng transaksyon na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso para sa bawat bahagi ng katawan. Ang natuklasan ay isang matinding dagok sa komunidad. Hindi makapaniwala ang mga residente na sa kanilang tahimik na barangay ay may nagaganap na ganito kalaking krimen. Agad na nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa pulisya upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat, habang isang espesyal na task force ang binuo upang alamin kung may iba pang lokasyon na konektado sa sindikato. Patuloy pa rin kinukuhanan ng pahayag ang mga saksi, kabilang na ang may-ari ng bahay na hanggang ngayon ay hindi pa matagpuan. Mahigpit na binabantayan ang lugar, habang ang forensic team ay walang tigil sa pagsisiyasat sa bawat sulok, sinusubukang iugnay ang mga bagong ebidensya sa mga ulat ng mga nawawalang tao sa mga nakalipas na buwan. Pinalawak ang paghahanap sa buong network ng mga salarin, habang ilang individual na pinaghihinalaang may direktang kaugnayan sa operasyon ang pansamantalang ikinulong. Matapos ang pagsalakay na yumanig sa Santa Rosa, lalong lumawak ang investigasyon. Sinimulang pag-aralan ng pulisya ang modus operandi ng mga salarin na tinatayang ilang buwan nang kumikilos ng hindi natutuklasan. Mula sa isang maliit na kwadernong natagpuan sa ibabaw ng mesa sa operasyon, nalaman nilang hindi iyon ang kanilang unang lokasyon. May mga kodigo na tumutukoy sa ilang iba pang lugar sa rehiyon ng Calabarzon na tila nagmamarka sa ruta ng isang maayos at organisadong network na sadyang kumikilos sa mga lugar na malayo sa mata ng publiko. Agad na tinungo ng mga operatiba ang mga abandonadong bahay at apartment sa paligid ng lugar na sinalakay. Ilang residente ang nagsabing madalas silang makakita ng isang puting van na dumarating sa kalaliman ng gabi, hihinto ng hindi higit sa 5 minuto at mabilis na aalis. Ang mga deskripsyon ng sasakyan ay tumutugma sa isang van na nakunan ng ilang kihis kamera sa lungsod, ngunit ang plaka nito ay pinaghihinalaang peke. Agad na pinroseso ng AFI Anti-Cybercrime Group ang mga recording upang matukoy ang pinagmulan at patutunguhan ng sasakyan. Samantala, sinuyod ng field team ang mga posibleng imbakan ng organ at iba pang lugar kung saan maaaring isinasagawa ang mga karumal-dumal na gawain. Sa punong himpilan ng pulisya, masusing sinuri ng mga investigador ang listahan ng mga pangalan na nakuha. Ilan sa mga ito ay tumugma sa mga ulat ng nawawalang tao sa nakalipas na 2 buwan. Isa-isang ipinatawag ang mga pamilya ng biktima para sa proseso ng pagkilala, isang prosesong puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Walang tulog na nagtrabaho ang mga forensic expert upang kumpirmahin ang pagtutugma ng biometric data at ng mga natagpuan sa bahay. Ang bigat ng trabaho ay lalong tumindi dahil ang dami ng data na kailangang suriin ay higit na malaki kaysa sa inaasahan. Nagsimulang maghinala ang mga investigador na ang network ay may sistema ng random na pagpili ng biktima na pinupuntirya ang mga taong walang malinaw na pagkakakilanlan o malayo sa kanilang mga pamilya, mga taong hindi agad hahanapin.
Sa kabilang banda, isang alon ng takot at pagkabalisa ang nagsimulang kumalat sa publiko. Maraming residente ang piniling huwag nang lumabas ng bahay pagsapit ng gabi, habang ang mga dating natutulog na barangay tanod ay biglang naging aktibo. Nagpatawag ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan, kasama ang mga otoridad, at iniutos ang pagpapaigting ng mga patrol at ang pagsisiyasat sa lahat ng mga bagong inuupahang bahay na walang nakatira. Inatasan ng mga kapitan ng barangay na iulat ang anumang kahina-hinalang kilos, gaano man ito kaliit, dahil naniniwala ang pulisya na may mga miyembro pa ng sindikato na nagtatago sa lungsod. Samantala, sa isang teknikal na komperensya sa Camp Crame, isang senior na investigador, si Inspector Mateo Reyes, ang masusing sinusuri ang resulta ng analisis mula sa isang burner phone na natagpuan sa likurang silid ng bahay. Ang mga text message ay nagpapakita ng pakikipag-usap sa isang taong tinatawag na Dr. Anino. Ang misteryosong tao na ito ang pinaghihinalaang utak sa likod ng mga iligal na operasyon. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga detalyadong tagubilin para sa operasyon, iskediul ng paghahatid ng mga organ, at mga ruta ng pagtakas kung sakaling magkaroon ng emergency. Walang malinaw na pagkakakilanlan, ngunit isang huling mensahe ang naging kritikal na pahiwatig, isang set ng mga coordinate na nagtuturo sa isang lumang bodega sa gilid ng lungsod, malapit sa isang malawak na palayan na halos walang ilaw. Isang pinagsanib na puwersa ang agad na kumilos, nagsasagawa ng maingat na pagmamanman mula sa malayo. Patay ang mga ilaw sa bodega, ngunit may mga sariwang marka ng gulong sa harap ng malaking pinto nito. Ang katahimikan sa lugar ay lalo lamang nagpatindi sa kanilang hinala. Hindi pa nagsasagawa ng pagsalakay ang pulisya dahil kailangan nila ng mas detalyadong pagsusuri sa kapaligiran. Naghihintay sila ng karagdagang impormasyon mula sa Cybercrime Unit kung ang coordinate ba ay sadyang iniwan bilang isang patibong o kung ito nga ang pangunahing imbakan na matagal na nilang hinahanap. Patuloy na lumalawak ang investigasyon. Bawat bagong tuklas ay nagdadala sa mga operatiba sa isang mas malaking palaisipan na tila ang sindikato ay handa ng maglaho bago pa man maamoy ang kanilang mga bakas. Ngunit ang mga ebidensyang naiwan sa inuupahang bahay ay nagbukas ng pinto sa isang serye ng misteryo na higit na mas komplikado kaysa sa kanilang inaasahan. Ang pinagsanib na puwersa na ipinadala sa lumang bodega sa gilid ng kabuyaw ay unti-unting naglatag ng isang perimeter ng seguridad. Nanatili sila sa ligtas na distansya, ginagamit ang mga anino ng mga puno at ang hindi pantay na lupa upang maiwasan ang anumang pagkakatuklas. Mula sa malayo, ang bodega ay mukhang isang abandonadong gusali na may mga kinakalawang na pader at bahagyang gumuho na bubong. Ngunit ang bawat maliit na detalye ay nagpapakita ng kabaligtaran. Bago ang kandado sa malaking pinto. May mga karagdagang kable ng kuryente na nakabaon sa lupa, at ang mga marka ng gulong ay papasok, na tila madalas pa ring ginagamit ang lugar. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, isang drone ang pinalipad upang magkaroon ng mas malinaw na imahe mula sa itaas. Nakadetect ang thermal camera ng isang maliit na pinagmumulan ng init sa likurang bahagi ng bodega, isang senyales na may makinang gumagana kahit na madilim ang gusali mula sa labas. Pinalaki ng mga operatiba ang imahe at natuklasan ang isang maliit na bentilasyon na naglalabas ng manipis na singaw na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang cooling system o generator. Ito ay nagpatibay sa hinala na ang bodega ay hindi isang simpleng gusali, kundi isang nakatagong pasilidad na ginagamit upang mapanatiling sariwa ang mga organ bago ilipat. Sa pansamantalang command post, iniugnay ng mga investigador ang bagong data sa mga coordinate na natagpuan sa Santa Rosa. Ang mga kodigo na dati hindi maintindihan ay nagsimulang magpakita ng isang pattern. Ilang simbolo ang katulad ng mga nasa talaan ng transaksyon na natagpuan malapit sa mesa ng operasyon. Ang mga simbolo na iyon pala ay tumutukoy sa petsa ng paghahatid na nakatakdang maganap sa lalong madaling panahon. Kung tama ang kanilang hinala, malaki ang posibilidad na may isang miyembro o courier ng sindikato na darating sa bodega sa gabing iyon o sa mga susunod na oras. Pinaigting ng field team ang kanilang pagmamanman. Nakarinig sila ng mahinang ugong ng makina mula sa loob ng bodega, tulad ng isang bomba o portable generator. Kahit mahina, sapat na ang tunog upang patunayan na mayroong regular na aktibidad na isinasagawa sa loob.
Dahan-dahang lumapit ang ilang pulis habang sinusuri ang anumang panginginig sa lupa upang matiyak na walang mga karagdagang sistema ng seguridad o patibong na inilatag. Ayon sa intelligence, ilang sindikato ng organ ang naglalagay ng mga simpleng alarm system na otomatikong nagpapadala ng mensahe kapag may gumalaw sa kanilang imbakan. Samantala, sa himpilan ng pulisya, nagpapatuloy ang pagkilala sa mga bahagi ng katawan mula sa inuupahang bahay. Natuklasan ng isang forensic team ang napakalinis na mga hiwa sa ilang bahagi na nagpapakita ng pagkakasangkot ng isang taong may malalim na kaalaman sa medisina. Ang tuklas na ito ay lalong nagpatibay sa posisyon ni Dr. Anino bilang isang mahalagang tao sa network. Ang masusing pagsusuri ay humantong sa isang pansamantalang konklusyon. Ang mga bahagi ay nagmula sa higit sa isang biktima at ang oras ng kanilang pagkamatay ay magkakaiba. Nangangahulugan itong ang sindikato ay tuloy-tuloy ang operasyon, hindi isahan lamang. Bumalik sa palayan, nagsimulang umambon na nagdulot ng putik sa paligid ng bodega. Pinabagal nito ang pagkilos ng team, ngunit nanatili sila sa kani-kanilang posisyon, naghihintay ng anumang senyales mula sa loob. Hindi nagtagal, isang motion sensor na kanilang ikinabit ang nagbigay ng signal. May aninong gumagalaw sa loob ng bodega. Tila isang taong naglalakad-lakad, sinusuri ang isang bagay sa isang mataas na mesa. Ang silweta ay nakita sa mga siwang ng mga bulok na pader, ngunit sapat na malinaw upang kumpirmahing may tao sa loob. Lalong tumindi ang tensyon ng isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa lugar. Pinatay ang mga ilaw nito bago pa man makapasok sa radius ng kanilang pagmamanman. Agad na naghanda ang mga pulis, tinitiyak na walang anumang ingay na magbubunyag sa kanilang presensya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bodega, at 2 tao ang bumaba ng maingat. Ang isa ay may dalang malaking itim na kahon, habang ang isa naman ay tila sinusuri ang paligid bago kumatok ng 3 beses sa pinto. Isang pattern na posibleng kanilang kodigo. Walang tunog mula sa loob ng ilang sandali, tanging ang patak ng ulan at ang ugong ng makina ng sasakyan. Nasa kasukdulan ang tensyon ng dahan-dahang bumukas ang pinto, naglalabas ng isang madilim na ilaw na hindi nakikita mula sa labas. Ang itim na kahon ay ipinasok sa loob, habang ang isa sa kanila ay naiwan sa labas upang magbantay, paminsan-minsan ay tumitingin sa madilim na mga puno na tila may nararamdamang kakaiba. Naging mas malinaw ang mga pagkilos sa loob. Ang mga silweta ay nagpalit-palit ng posisyon na nagpapakitang higit sa isang tao ang nasa lugar. Pinigil ng mga pulis ang kanilang paghinga, pinagmamasdan ang bawat kilos mula sa ligtas na distansya, habang naghihintay ng hudyat para sa susunod na hakbang. Ang dating ambon ay naging isang malakas na ulan na nagpapalabo sa paningin at nagdaragdag ng isa pang hamon para sa surveillance team. Sa kabila nito, ang kanilang mga radar at thermal camera ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na larawan ng mga aktibidad sa loob. Ilang tao ang nakikitang mabilis na kumikilos na tila may inihahandang apurahan. Ang itim na kahon na kadarating lamang ay inilagay sa isang mahabang mesa sa likuran. Mula sa refleksyon ng madilim na ilaw, mukha itong isang espesyal na lalagyan na ginagamit upang mag-imbak ng mga organ sa mababang temperatura. Sinimulang pagtugmain ng intelligence team ang oras. Kung susundin ang pattern ng sindikato, ang gabing iyon ay isa sa kanilang mga schedule para ilipat ang mga organ sa susunod na distribution channel. Nangangahulugan itong ang bodega ay hindi lamang isang imbakan, kundi isang mahalagang transit point. Dahil dito, pinag-isipan ng command team na magsagawa ng isang ganap na pagsalakay. Ngunit, naghihintay pa rin sila ng kumpirmasyon na ang mga pangunahing miyembro ng sindikato ay talagang nasa lokasyon. Samantala, iniulat ng isang opisyal na nagmamasid malapit sa bodega ang tunog ng mabigat na metal na gumagalaw mula sa loob. Mabilis na sinuri ng technical team ang audio recording. Kinilala nila ang tunog ng isang industrial freezer na binubuksan. Karaniwang lumalabas ang tunog na iyon kapag ang isang malaki at high-pressure na pinto ay hinihila mula sa pagkakakandado. Kung ang freezer na iyon ay naglalaman ng malaking bilang ng mga organ, maaaring ang bodega na ito ang sentro ng distribusyon na nagpapadala sa iba't ibang lungsod. Halos kasabay nito, isang lalaki ang lumabas mula sa gilid na pinto ng bodega. Nakasuot siya ng manipis na kapote na tumatakip sa halos buong katawan niya at may dalang isang sling bag na mukhang mabigat. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa likuran ng gusali.
Maingat na pinanood ng mga pulis ang kanyang bawat kilos, lalo na dahil mukhang siksik at puno ang bag. Nang huminto ang lalaki sa sulok upang magsindi ng sigarilyo, ang maliit na apoy mula sa lighter ay nagpakita ng bahagi ng kanyang mukha. Ang mukha na iyon ay kahawig ng isa sa mga sketch na inilabas ng pulisya ilang linggo na ang nakalipas kaugnay ng pagkawala ng isang parking attendant na kalaunan ay pinaghihinalaang naging taga-recruit ng mga biktima para sa sindikato. Ilang segundo matapos bumalik ang lalaki sa loob, biglang nagbago ang kapaligiran. May nagpatay ng ilaw sa harapan, nag-iwan lamang ng isang madilaw na ilaw na nakabitin sa gitna. Naging mas mabilis at organisado ang kilos ng mga salarin. Inilipat nila ang mga lalagyan, may isinulat sa isang maliit na whiteboard, at binuksan ang bagong itim na kahon. Nakita ng thermal camera ang hugis ng mga organ sa loob, maayos na nakabalot at selyado tulad ng sa isang propesyonal na pamamaraang medikal. Sa command post, tumaas ang tensyon. Ipinakita ng pinakabagong data ang isang satellite phone signal na naging aktibo sa loob ng ilang segundo mula sa bodega. Ang signal ay patungo sa ibang bansa, ngunit ito ay isang maikling mensahe lamang na mahirap maintindihan dahil naka-encrypt. Hinala ng mga otoridad, ito ay isang ulat o kumpirmasyon na handa na ang paghahatid. Nagdagdag ito ng presyon dahil bawat minutong lumilipas ay maaaring magbigay daan sa mga salarin na makatakas kasama ang mahahalagang ebidensya. Binigyan ng utos ang field team na lumapit pa ng kaunti at suriin kung ang likurang pinto ay may access na hindi magti-trigger ng alarm. Dahan-dahang gumapang ang dalawang operatiba sa gilid ng pader ng bodega na madulas dahil sa ulan. Nang malapit na sila sa likurang pinto, natuklasan ng isa sa kanila ang mga bakas ng bagong putol na kable. Posibleng naghahanda na ang sindikato na lisanin ang lugar ng tuluyan, pinuputol ang mga eksternal na pinagkukunan ng kuryente at inililipat ang natitirang ebidensya. Ngunit bago pa makumpirma ng team, isa pang sasakyan ang dumating mula sa kabilang direksyon. Mas maliit ito kaysa sa una, ngunit kahina-hinala ang mabagal nitong takbo. Madilim ang mga ilaw nito at mabilis ang galaw ng wiper. Huminto ito sa tabi mismo ng gilid na pinto. Mula sa loob, isang lalaki ang bumaba na may dalang makapal na folder na nakabalot sa plastic. Mukha itong mahahalagang dokumento. Kumatok ang lalaki ng 3 beses sa gilid na pinto, gamit ang ibang pattern kaysa sa nauna. Walang sumagot. Kumatok siya ulit, mas mabilis sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang segundo, bahagyang bumukas ang pinto, sapat lamang upang ipakita ang isang pares ng matang maingat na tumitingin sa labas. Matapos ang ilang maikling salita, pinapasok ang lalaki. Naging mas matindi ang mga kilos sa loob na nagpapahiwatig ng isang pulong na maaaring napakahalaga para sa kanilang operasyon. Ang madilaw na ilaw sa gitna ay nagsimulang umindayog, senyales na may mabilis na naglalakad sa ilalim nito. Ang mahahabang anino ay sumayaw sa mga pader ng bodega, lumilikha ng isang mas nakakakilabot na kapaligiran. At sa gitna ng lahat ng ito, nakadetect ang thermal radar ng isang bagong figura na hindi pa nila nakikita dati. Ang figurang iyon ay nakatayo, hindi kalayuan sa makeshift operating table at tila nagbibigay ng mga utos sa mga tao sa paligid niya. Isang detalye ang nagpatigas sa mga pulis, ang figura ay nakasuot ng medical gown na may takip sa ulo. Ang katangiang ito ay tipikal sa isang taong sanay magtrabaho sa larangan ng medisina. Agad na iniugnay ng intelligence team ang figurang ito sa matagal na nilang hinahanap, ang taong tinatawag nilang Dr. Anino, ang sentral na figura na kumokontrol sa iligal na operasyong ito mula sa Anino. Lalong lumakas ang ulan ng gabing iyon. Ngunit hindi na maaaring mag-antay pa ang team. Ang pagkakakilanlan sa figurang nakasuot ng medical gown na nakatayo malapit sa mesa ng operasyon ay nagpatibay sa hinala na si Dr. Anino ay nasa loob ng bodega. Lahat ng unit ay nasa heightened alert. Ang ulat mula sa mga tagamanman na pinakamalapit sa bodega ay nagsasabing ang sitwasyon sa loob ay nagbago mula sa isang karaniwang gawain patungo sa isang tila emergency meeting. Nagtipon ang mga salarin sa paligid ng pangunahing mesa na para bang tinatalakay ang isang kritikal na sitwasyon na nangangailangan ng mabilis na desisyon. Sa command post, ipinakita ng isang phone analyst ang bagong data. Isang pangalawang naka-encrypt na mensahe ang lumabas mula sa device na natukoy sa loob. 4 na segundo lamang itong naging aktibo, ngunit sapat na upang malaman ng team na may isa pang plano na inihahanda.
Ang mensahe ay otomatikong ipinadala sa sandaling makatanggap ang device ng isang partikular na signal. Ang ganitong uri ng seguridad ay karaniwang ginagamit ng mga grupong kriminal na nangangambang sinusubaybayan ang kanilang operasyon. Samantala, sa loob ng bodega, mukhang balisa ang mga salarin. Ipinakita ng thermal camera ang mabilis na pagkumpas ng mga kamay, mga pagturo, at maikling pagtatalo sa pagitan ng tatlong tao. Ang itim na kahon na dating bukas ay muling isinara ng nagmamadali. Tinakpan ito ng dalawang tao ng makapal na tela bago ilipat malapit sa gilid na pinto. Habang sila ay kumikilos ng mas mabilis, hindi nila namamalayan na ang radar mula sa labas ay malinaw na nakukuha ang lahat ng kanilang aktibidad. Sa likurang bahagi ng bodega, natuklasan ng mga pulis na sumusuri sa lugar ang isang bagay na kahina-hinala. May isang maliit na pintong gawa sa kahoy na halos natatakpan na ng putik at basang dahon. Nang tinutukan ng infrared light, nakita ang mga bakas ng paa papasok. Sariwa pa ang mga bakas na nagpapahiwatig na madalas gamitin ang pinto. Hindi maaaring buksan ng mga pulis ang pinto ng walang utos, ngunit ang tuklas na ito ay naging karagdagang ebidensya na ang bodega ay may nakatagong daanan para sa pagtakas. Hindi nagtagal, isa sa mga salarin ang lumabas sandali sa gilid na pinto. Sinuri niya ang labas, binuksan ang isang maliit na flashlight at itinutok ang ilaw nito patungo sa palayan. Pinigil ng field team ang kanilang paghinga. Kahit isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng ingay sa putik na magbubunyag sa kanilang posisyon. Dahan-dahang gumalaw ang sinag ng flashlight, dinaanan ang mga puno, ang maputik na lupa, at ang mga tangkay ng palay na hinahangin bago huminto sa direksyon mismo ng surveillance team. Ngunit bago may mangyari, bigla siyang tinawag mula sa loob at pumasok muli. Nagbigay ito ng dalawang posibilidad. Una, nararamdaman ng mga salarin na may panganib na hindi pa nila alam. Ikalawa, naghahanda na silang lisanin ang lugar sa lalong madaling panahon. Parehong mapanganib ang dalawang opsyon. Kailangang gumawa ng mabilis na desisyon ang pinagsanib na puwersa. Kasabay nito, nakuha ng acoustic recording ang isang mababang frequency na tunog mula sa loob. Matapos suriin, ang tunog ay katulad ng isang karagdagang generator na karaniwang ginagamit upang paandarin ang isang malaking cooling room. Kung ang cooling room na iyon ay pinaandar ng husto, nangangahulugan itong nag-iimpact sila ng malaking bilang ng mga organ upang ilipat. Isang aktibidad na hindi nila gagawin kung naghahanda silang tumakas ng walang malinaw na plano. Ang kombinasyon ng dalawang aktibidad na ito ay lumikha ng isang kakaibang pattern na nagpapahiwatig na ang sindikato ay maaaring nagsasagawa ng dalawang magkaibang operasyon ng sabay-sabay. Sa loob, ang figurang pinaghihinalaang si Dr. Anino ay nakatayo sa gitna. Nagbibigay siya ng mga direksyon habang sinusuri ang mga tala na iniabot ng lalaking may dalang folder. Mabilis at episyente ang kanyang mga kilos, nagpapakita ng kasanayan ng isang taong sanay magtrabaho sa ilalim ng matinding presyon. Binuksan ng ilang salarin ang malaking freezer sa dulo ng silid. Isang asul na ilaw mula sa loob ang suminag, nagpapakita ng malamig na hamog na gumapang sa sahig. Kinumpirma ng thermal camera na ilang organ ang inilagay na sa mga espesyal na lalagyan, handa nang ipadala. Tumaas ang tensyon nang itaas ng isa sa mga salarin ang isang maliit na kahon. Mukha itong isang remote trigger. May pinindot siya sa gilid nito at hindi nagtagal, isang tunog ng e-click ang narinig mula sa likuran ng bodega. Nagmula ito sa isang karagdagang locking system na kaka-activate lang. Malamang na nilagyan na ng otomatikong kandado ang likurang pinto upang maiwasan ang sinumang makapasok o makalabas ng walang tamang kodigo. Kinumpirma ng mga pulis na nagmamanman sa likuran na bahagyang gumalaw ang hawakan ng pinto, na nagpapatunay na may kamalayan ang mga salarin sa posibleng banta sa kanilang paligid. At sa mismong sandaling sinimulan nilang ilipat ang mga lalagyan ng organ sa gitna ng silid, nakadetect ang thermal radar ng isa pang figura na kararating lamang. Hindi siya kumikilos. Nakatayo lamang siya malapit sa likurang pader na tila nagmamasid sa buong proseso. Ngunit, ipinakita ng kanyang posisyon at kilos ang isang bagay. May hawak siya sa kanyang kamay, isang bagay na kahugis ng isang malaking remote o control panel. Nakatayo siya ng walang kibo, na tila naghihintay ng tamang sandali. Samantala, ang pinagsanib na puwersa sa labas ay dahan-dahan nang lumalapit, bawat hakbang ay ginagawa sa gitna ng ganap na katahimikan.
Sa gitna ng malakas na ulan at ng mabigat na tensyon, dahan-dahang lumapit ang pinagsanib na puwersa sa bodega. Bawat hakbang ay maingat na kinakalkula. Kahit na mukhang tahimik mula sa labas, ipinapakita ng thermal camera ang patuloy na pagkilos sa loob. May isang daloy ng aktibidad na nagpapahiwatig na ang mga salarin ay hindi lamang nagtatrabaho, kundi nagsasagawa ng isang bagay na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa kanilang inaasahan. Sa loob, ang figurang nakatayo malapit sa likurang pader ay nagsimula ng gumalaw. Itinaas niya ang madilim na control panel na hawak niya, sinusuri ang maliit na screen sa ibabaw nito. Mukhang konektado ang panel sa ilang punto sa loob ng bodega. Ang mga ilaw na pula at berde sa indicator ay nagpapakitang hindi ito isang ordinaryong aparato. Mula sa itsura at paraan ng paggamit nito, malinaw na kinokontrol nito ang isang bagay na may malaking gamit. Ilang segundo ang lumipas, isang mababang ugong ang narinig mula sa kabilang sulok. Tila nagmumula ito sa likod ng pader, tulad ng isang karagdagang makina na kaka-activate lang. Ang mga salarin sa paligid ng mesa ay huminto sandali, napalingon sa direksyon ng figurang maihawak ng panel. Nagpalitan sila ng tingin. Bahagyang nagbago ang kanilang ekspresyon, na tila isang mahalagang desisyon ang nagawa na. Samantala, napansin ng surveillance team sa silangang bahagi ng bodega ang isang pagbabago sa istruktura ng gusali. Gamit ang infrared, nakakita sila ng manipis na bitak sa sahig sa labas na hindi nakikita kanina. Ang bitak ay tila bahagi ng isang mekanismo ng sahig. Itinuturo nito ang hinala na may nakatagong silid ang bodega sa ilalim ng lupa. Ang silid na iyon ay maaaring magsilbing reserbang imbakan, daanan sa ilalim ng lupa, o ang mismong sentro ng operasyon ng sindikato. Ang mabilis na pagsusuri ng technical team sa command post ay nagbunyag ng isa pang bagay. Ang makinang umandar sa loob ay may ibang frequency kaysa sa cooling generator. Ang frequency nito ay tugma sa isang malakas na air suction device tulad ng isang emergency ventilation system. Ang ganitong sistema ay karaniwang ginagamit kapag bubuksan ang isang silid sa ilalim ng lupa. Pinatibay nito ang teorya na ang figurang maihawak ng panel ay nag-a-activate ng isang mahalagang mekanismo, marahil para ma-access ang ilalim ng bodega o linisin ang hangin bago buksan ang isang steril na silid. Sa loob ng gusali, bumilis ang mga kilos. 3 salarin ang lumapit sa malaking freezer at naglabas ng isang kahon na binalot sa makapal na aluminum. Mas mabigat ito kaysa sa iba, kaya't kinailangan pa nilang magtulungan sa pagbuhat. Dahan-dahang nawala ang asul na ilaw mula sa freezer dahil naiwan itong bukas na nagpakalat ng malamig na hamog sa buong silid, tulad ng isang mababang ulap. Nagdagdag ito ng dilim sa loob na ginawang mas malayo sa katotohanan ang bawat silweta. Kasabay nito, may napansin ang mga pulis sa likuran. Mula sa isang maliit na siwang, may isang pulang ilaw na gumagalaw. Hindi ito refleksyon ng ilaw sa bodega. Ipinakita ng mabilis na pagsusuri na ito ay isang manipis na laser beam, isang uri ng security sensor. Kung aktibo ang sensor na iyon, maaaring bumukas ang isa sa mga lihim na pinto sa loob o, kabaligtaran, ikandado ang buong gusali kung maputol ang linya ng laser. Sa loob, tila may sinusubaybayan ang figurang maihawak ng panel sa maliit na screen. Ang mga ilaw sa indicator ay nagpalit mula berde patungong pula, isa-isa. Ang biglaang pagbabago ng kulay ay nagdulot ng pagkabalisa sa ilang salarin. 2 ang lumapit sa kanya, nagmamadaling nagsalita habang itinuturo ang gilid at likurang pinto. Ngunit hindi na tinag ang figura. Dahan-dahan lamang niyang iginalaw ang kanyang daliri sa screen bago pinindot ang isang mas malaking pindutan sa ibaba. Nang mapindot ang pindutan, isang panginginig ang narinig mula sa sahig. Gumapang ito palabas ng bodega at naramdaman ng mga pulis na pinakamalapit. Hindi ito masyadong malakas, ngunit sapat upang ipakita na nagbabago ang buong mekanismo ng gusali. Sa thermal camera, nakitang ang sahig sa silangang bahagi ay nagsimulang bumaba ng ilang sentimetro. Dahan-dahan itong bumukas tulad ng isang lihim na plataporma, nagpapakita ng isang madilim na silid sa ilalim ng lupa na may andap-andap na ilaw mula sa ilang maliliit na bumbilya. Ang mga salarin na malapit dito ay napaatras. Isa sa kanila ang nadulas dahil sa madulas na sahig. Sa kabila nito, nanatili sa kanyang kinatatayuan ang figurang maihawak ng panel, kalmadong pinagmamasdan ang proseso.
At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi pa nakikita dati ang natukoy ng thermal camera. Sa bagong bukas na silid sa ilalim ng lupa, may isang hanay ng mahahabang bagay na maayos na nakasalansan. Ang kanilang silweta ay hindi kahon, hindi lalagyan at hindi rin makina. Ang hugis nito ay kahawig ng mga katawan ng tao na nakabalot sa tela. At sa kabilang dulo ng silid, isa pang figura ang nakatayo mag-isa, na tila matagal nang naghihintay, hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Samantala, ang pinagsanib na puwersa sa labas ay nagsimula ng lumapit. Alam na kung anuman ang nakatago sa ilalim ng gusaling iyon ay maaaring ang pangunahing susi na matagal na nilang hinahanap. Ang kaso ay nagsimula sa mga simpleng reklamo sa isang industrial park, tungkol sa ingay ng makina sa gabi, masangsang na amoy ng kemikal, at ang pagkawala ng ilang kontraktwal na manggagawa. Ang paunang hinala ay simpleng problema sa operasyon, ngunit ang investigasyon ay nagbukas sa isang mas madilim na katotohanan. Ang produksyon sa pabrika ay nagpapatuloy sa labas ng opisyal na oras. Ilang manggagawa ang umamin na pinag-overtime sila ng walang opisyal na tala, binabayaran ng cash, at may mahigpit na utos na huwag magtanong. Ang mga datos ng pabrika ay nagpakita ng malaking pagkakaiba sa bilang ng mga materyales na pumapasok at mga produktong lumalabas. Sa isang CCTV footage, isang truck na walang logo ang pumasok ng madaling araw, nagbaba ng malalaking kahon sa pinakalikod na bodega. Isang mahinang kalabog ang narinig, sinundan ng isang tila sigaw na agad ding nawala. Nagsimulang lumitaw ang takot sa publiko nang ang pamilya ng isang nawawalang manggagawa ay makatanggap ng isang kakaibang text message, bago tuluyang hindi makontak ang biktima. Sinasabi sa mensahe na may nakita ang biktima sa ilalim ng pabrika na hindi dapat nandoon. Ang tensyon ay pumasok sa isang bagong yugto ng isang dating tekniko ang magsalita. Inihayag niya na may isang partikular na silid na bawal pasukan ng sinuman maliban sa ilang piling tao na dumarating pagkatapos ng opisyal na oras ng trabaho. Ang paggamit ng kuryente ay biglang tumataas mula hating gabi hanggang madaling araw, katumbas ng paggamit ng isang malaking ospital. Isang investigatibong mamamahayag ang nag-record ng tunog mula sa likurang bodega. Tunog ng mabibigat na makina na kumikiskis sa metal, may kasamang hindi maintindihang ungo ng tao. Ang epekto ng mga ulat ay agarang naramdaman. Dinagdagan ng pabrika ang kanilang mga gwardiya, habang ang alkalde ay nag-utos ng isang biglaang audit. Ngunit ang audit team ay lumabas ng mas maaga sa inaasahan, na may mga tensyonadong mukha at tumangging magbigay ng pahayag. Naging mas malagim ang lahat ng amini ng isang manggagawang na outsource na nakita niya ang isang bagay sa tinatawag na Pasilyo 5. Sa isang siwang ng bakal na pinto, nakita niya ang isang madilim na asul na ilaw, tulad ng sa isang medikal na pasilidad. Ngunit ang nagpatigil sa kanyang mundo ay ang silweta ng isang bagay na nakabitin sa gitna ng silid, hugis tao. Bago niya ito masuri ng maigi, dalawang gwardiya ang lumapit at pabalang siyang pinaalis. Ang datos ng kuryente ay nagpakita ng paulit-ulit na pattern tuwing ika-4 na araw, na tila may isang pamamaraang isinasagawa sa isang mahigpit na schedule. Sa labas, isang ginang ang nag-ulat na nakakita siya ng isang malaking bulto na isinakay sa isang truck ng dalawang lalaki. Ang bulto ay parang isang taong inililipat, ngunit may kakaibang hugis. Ang ulat na ito ay nagdulot ng kaguluhan, lalo na't may ilang tao nang nawawala sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa pabrika. Ang mga misteryosong truck ay mas naging madalas. Isang saksi ang nagsabing nakita niya sa loob ng isang bahagyang bukas na truck ang hanay ng mga metal na kahon, katulad ng ginagamit sa mga laboratorio para sa mga sensitibong bagay. Isang tunog ng kalabog mula sa loob ang nagpatakbo sa mga residente. Ang imbestigasyon ay pumasok sa isang bagong yugto ng isang dating foreman ang maglakas loob na magbigay ng buong testimonya. Inamin niyang inutusan siyang maglipat ng mga refrigerated na kahon patungo sa Pasilyo 5. Habang inililipat ang huling kahon, nakarinig siya ng isang bagay na nahulog sa loob, sinundan ng dahan-dahang pagkiskis, na tila may gumagalaw. Sinabi niya na sa tuwing dumarating ang mga kahon, ilang taong nakasuot ng kumpletong medical gear ang naghihintay. Hindi sila nagsasalita, kundi puro senyas lamang. Ngunit natandaan niya ang isang detalye. Ang isa sa kanila ay maihawak na clipboard na may nakasulat na mga umuulit na kodigo. Isinulat niya ang isa sa mga ito sa kanyang alaala, 14,037.
Ang sitwasyon sa labas ay naging marahas nang makita ang isang konvoy ng 3 truck na walang plaka na mabilis na lumabas mula sa gilid na tarangkahan. Ang pulang ilaw sa itaas ay mabilis na umikot at isang maikling sirena ang narinig bago bumukas ang pinto. Isang truck ang humarurot sa hindi makatwirang bilis. Ang mga residenteng sumubok mag-record ay pinigilan ng mga gwardyang nakaitim at pinilit na burahin ang kanilang mga video. Isang piraso ng duguan na gwantes na medikal ang natagpuan sa isang kanal malapit sa pabrika, na lalong nagpatindi sa takot. Isang senior na mamamahayag ang nagpalipad ng isang maliit na drone sa loob ng lugar ng pabrika. Ang nakuna nito ay isang karagdagang istruktura na parang isang maliit na bunker sa likuran, wala sa opisyal na plano ng kumpanya. Mayroon itong multi-layered na locking system na may mga light sensor. Ilang operatiba ang nakitang pabalik-balik sa paligid ng pinto, may dalang mga lalagyan na gawa sa stainless steel na halos 1 metro ang haba, katulad ng mga lalagyan para sa organ. Matapos kumalat ang drone footage, mas humigpit ang seguridad. Ang pinakamatinding yugto ng misteryo ay nagsimula ng isang trooper ng truck ang lihim na nagbigay ng testimonya. 2 linggo na ang nakalipas, inutusan siyang maghatid ng kargamento sa pabrika nang hindi sinasabi kung ano ang laman. Habang ibinababa ang karga, nakarinig siya ng mahinang katok mula sa loob ng isa sa mga kahon. Nang ilipat ito ng 2 taong naka-medical gear, muli niyang narinig ito, mas malinaw, paulit-ulit, na tila may humihingi ng tulong. Sinubukan niyang magtanong, ngunit isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya at sinabihang umalis bago pa siya makarinig ng hindi dapat marinig. Ilang oras matapos ang panayam sa kanya, bigla na lamang nawala ang trooper. Ang kanyang telepono ay hindi na makontak at ang kanyang bahay ay nakakandado mula sa labas. Ang gabi ng paghuhukom ay dumating. Ang industrial park ng Santa Rosa ay naging isang war zone. Mula 11:00 ng gabi, umugong ang mga mabibigat na sasakyan, sinundan ng isang hanay ng mga taktikal na sasakyan ng pulisya na gumalaw patungo sa pabrika. Walang opisyal na anunsyo, walang sirena, tanging ang tunog ng mabibigat na yabag at mga maikling utos sa radyo. Nagsimula ang malawakang operasyon ng isang undercover na ahente na nagpanggap bilang tekniko ang nakakuha ng unang visual na ebidensya. Sa pamamagitan ng isang maluwag na panel ng kuryente, natagpuan niya ang isang maliit na daanan patungo sa isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Sa gitna, 5 mesa ng operasyon na may matataas na ilaw. Sa isang sulok, 12 ng mga refrigerated na lalagyan ang nakahanay na parang isang bodega ng mga buhay na organ. Nang pasukin ng mga armadong puwersa ang pabrika, isinara nila ang lahat ng labasan. Sa pilitang binuksan ang bakal na pinto ng Pasilyo 5. Isang nakakapasong lamig ang sumalubong sa kanila. Sa loob, nakahanay ang mga transparent na tubo na may lamang mga likido at tila mga tisyo ng tao. Ang mga makina sa likod ay nagpapakita ng mga graph ng pulso at daloy ng synthetic na dugo. Sa pinakasentro ng silid, natagpuan ang mga gamit sa operasyon at mga labi ng katawan ng tao na kapoproseso pa lamang. Ang mga identification bag sa tabi ay may mga pangalan ng mga taong iniulat na nawawala. Ito ang katibayan na ang pabrika ay hindi lamang imbakan, kundi isang malawakang pasilidad sa pagproseso ng organ para sa isang pandaigdigang network. Natuklasan din ang mga tala na nag-uugnay sa mga kodigo sa mga katalogo ng organ mula sa iba't ibang bansa. Lumabas na ang direktor ng kumpanya, na matagal nang nawawala, ang nagtayo ng pasilidad bilang bahagi ng isang pandaigdigang sindikato. Sa huling silid, natagpuan ang isang higanting generator na lumilikha ng panginginig na nararamdaman ng mga manggagawa. Karga-kargamento ng mga refrigerated na kahon ang nakaimbak, ang ilan ay may ilaw pa, na nagpapahiwatig na ang laman ay buhay pa o kapoproseso lamang. Ang operasyon ay natapos pagsikat ng araw. 21 katao ang inaresto, kabilang ang mga gwardyang nakaitim na nagbabantay sa mga lihim na pinto. Ang buong pasilidad sa ilalim ng lupa ay selyado. Ang mga residente, na matagal nang nabubuhay sa takot, ay tahimik lamang na nanood habang isa-isang inilalabas ang mga puting lalagyan na may markang key forensic. Ang pabrika na naging pinagmumulan ng kanilang mga bangungot ay sa wakas ay natahimik, nag-iwan ng isang bakas na hinding-hindi malilimutan ng Santa Rosa. Ang kadiliman na nagtago sa ilalim ng kanilang mga paa ay nailantad na, ngunit ang mga tanong at